Ibinenta ako ng sarili kong asawa sa harap ng dambana ng Diyos. Sa araw na dapat ay simula ng aming forever, ipinahiya ako ni Marco gamit ang mga huwad na ebidensya ng kataksilan. Habang humahalakhak siya kasama ang kaniyang kabit sa loob ng marangyang hotel, ako ay itinapon sa gitna ng unos, walang pera, walang dangal, at duguan ng puso. Ngunit hindi nila alam, sa bawat patak ng aking luha, isang bagong Victoria ang isinisilang. Victoria na hindi na muling magpapaapi. Sino ang huling tatawa kapag ang kanyang imperyo ay gumuho sa ilalim ng aking mga paa? Wala siyang silbi sa akin kundi ang maglinis ng mga kalat ko, ma. Isang pirasong basahan na pwedeng palitan at itapon anumang oras kapag nakahanap na ako ng mas bago at mas makinis. Tumigil ang mundo ko sa labas ng pintuan ng silid na yon. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng simbahan. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pagsisisi. Ang lalaking pakakasalan ko sa loob ng 30 minuto ay nagsasalita tungkol sa akin na parang isang maruming bagay na wala ng halaga. Nakatayo ako roon, suot ang puting belo na simbolo ng aking katapatan. Sa aking nanginginig na mga kamay ay hawak ko ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang isang relos na antigong pag-aari ng aking pumanaw na ama, ang tanging alaala na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ibinenta ko ang aking maliit na lupain sa probinsya para lamang maipaayos ito dahil alam kong ito ang pangarap ni Marco. Gusto ko siyang sorpresahin bago kami humarap sa altar bilang pasasalamat sa 10 taon naming pagsasama mula noong wala pa kaming kahit na ano. Ngunit ang sorpresa ay napunta sa akin. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na bayo sa aking dibdib. Ang tunog ng kanyang pagtawa, kasunod ng matinis na boses ni Doña Remedios, ang aking biyenan, ay nagparamdam sa akin na ang suot kong gown ay hindi na puti, kundi kulay ng abo at dumi. Tama ka, anak. Hindi na babagay ang isang hamak na hampas lupa sa ating pamilya. Gamitin mo lang siya hanggang sa makuha natin ang mga huling pirma sa kontrata. At pagkatapos, itapon mo na ang basurang yan. Dagdag ng matanda. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang kahon ng relos ay dahan-dahang nadulas mula sa aking palad. Wala itong nilikhang ingay sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng aking pandinig, ang pagkabasag ng salamin nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat hininga ko ay may lasa ng pait at panlulumo. Ang dating pamilyar na amoy ng mga bulaklak ng kalsada at insenso sa paligid ay naging nakakasuka. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi rito. Hindi ngayon. Tumingin ako sa aking mga kamay. Mga kamay na may maliliit na pilat mula sa pagluluto ng paborito niyang ulam, mga daliring magagaspang dahil sa paglalaban ng kanyang mga damit noong naghihirap pa kami. Ang bawat marka ng aking pagsasakripisyo sa paningin nila ay dumi lamang na dapat burahin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Marco, makisig sa kanyang itim na barong, ang kanyang buhok ay maayos na maayos. Nang makita niya ako, ang kanyang muka ay agad na nagsuot ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang ngiting pinaniniwalaan ko sa loob ng isang dekada. Victoria, love, bakit nandito ka pa? Malapit nang magsimula ang seremonya, sabi niya habang hinahawakan ang aking balikat. Ang kanyang haplos, na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ay tila isang uod na gumagapang sa aking balat. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking dila ay tila paralisado. Tumalikod siya at naglakad patungo sa altar na para bang walang nangyari, habang ako ay naiwang nakatayo sa gitna ng malamig na hangin. Nang magsimula ang martsa, bawat hakbang ko sa gitna ng simbahan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa akin nang may paghanga, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang paghuhukay ng aking sariling libingan. Ang marangyang dekorasyon ng San Agustin Church ay tila naging isang kulungan. Nang marating namin ang harap ng altar, hindi ang pag-ibig ang nakita ko sa mga mata ni Marco, kundi ang isang madilim na plano. Nang tanungin na ng pari ang tungkol sa anumang hadlang sa aming kasal, si Marco ang unang nagsalita. "Tigil!" sigaw niya, na nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat ng naroroon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa malaking projector na nakahanda para sana sa aming video ng pag-iibigan. Sa halip na mga larawan ng aming masasayang alaala, ang bumungad sa lahat ay ang mga malalaswang larawan ng isang babaeng kamukhang kamukha ko na may kasamang ibang lalaki sa isang silid sa hotel. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na sumusugod sa aking pandinig. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin na parang isang makapal at mainit na kumot. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng marumi at taksil, anunsyo ni Marco sa buong simbahan. Lumapit si Doña Remedios sa akin. Sa harap ng lahat, iniangat niya ang kanyang kamay at dinala ito ng buong lakas sa aking pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Ang init ng kanyang palad ay nanatili sa aking balat, ngunit ang mas masakit ay ang lamig ng aking puso. "Layayas ka rito, Victoria. Wala kang puwang sa marangal naming pamilya," bulyaw ng matanda. Inagaw ni Marco ang aking belo at hinila ito pababa, dahilan upang magulo ang aking buhok. Wala ni isang tao ang tumayo para tulungan ako. Ang aking mga kaibigan, ang aking mga kakilala, lahat sila ay nakatingin ng may pandidiri. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo sa dambana, palayo sa mga taong tinawag kong pamilya, palayo sa lalaking ibinigay ko ang lahat ng aking buhay. Paglabas ko ng simbahan, sinalubong ako ng isang malakas na buhos ng ulan, na tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa aking pagkadurog. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, basang-basa ang aking gown, habang ang mga sasakyan ay dumadaan at binubugahan ako ng putik. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, pagkatapos ibigay ang lahat ng aking lakas at dangal upang iangat siya mula sa putik, ako ba talaga ang itatapon sa huli bilang isang basahan? Bakit sa kabila ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng dilim at ulan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila maliliit na karayom na gawa sa yelo. Hindi ko na maramdaman ang bigat ng aking basang-basang gown dahil mas mabigat ang pasanin sa loob ng aking dibdib. Naglakad ako sa gilid ng kalsada sa Intramuros. Ang mga paa ko ay tila may sariling isip habang hinihila ang aking nanghihinang katawan palayo sa simbahan na naging saksi ng aking kamatayan. Ang marangyang puting tela na dati ay simbolo ng aking mga pangarap, ngayon ay punong-puno na ng putik at dumi. Tumingin ako sa aking refleksyon sa isang basag na salamin ng isang lumang gusali. Isang multo ang nakita ko. Magulo ang buhok, burado ang makeup ng luha, at ang mga mata ay wala ng ningning. Ito ba ang Victoria na nagmahal ng tapat? Ito ba ang babaeng ibinigay ang 10 taon para sa isang taong itinuring siyang basura? Naririnig ko pa rin ang boses ni Marco na umaalingaw-ngaw sa hangin. Wala siyang silbi. Basahan. Itapon. Bawat salita ay tila isang latay na hindi kailanman maghihilom. Napahinto ako sa harap ng isang maliit na tindahan. Ang amoy ng mainit na kape at tinapay ay lalong nagpadama sa akin ng lamig. Kinapa ko ang aking bulsa, umaasang may natira pang barya mula sa aking mga pinag-ipunan, ngunit naalala ko, lahat ng pera ko ay nasa joint account namin ni Marco. Lahat ng pinaghirapan ko ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Wala akong kahit anong natira,
kundi ang damit na suot ko at ang pangalang binalaboy niya sa putik. "Umalis ka riyan. Baka makasagabal ka sa mga mamimili ko," sabi ng isang lalaking nagbabantay sa tindahan. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri, tila ba isa akong baliw na ligaw sa kalsada. Tumalikod ako ng walang kibo. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na nadadaan sa sigaw. Ito ay isang tahimik na pagkabulok sa loob. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa marating ko ang isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan kakaunti na lamang ang dumadaan. Biglang huminto ang isang itim at makintab na sasakyan sa aking tabi. Ang tunog ng makina nito ay mahina at swabe, isang pagpapakita ng yaman na malayo sa aking kasalukuyang kalagayan. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Isang lalaki ang nakaupo roon. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang kanyang matatalas na mata at ang kanyang formal na suot. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa ingay ng ulan sa paligid. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya lang ako, hindi nang may pandidiri, kundi nang may isang uri ng paggalang na matagal ko nang hindi nararamdaman. Inabot niya ang isang puting panyo mula sa loob. May borda itong letrang S sa gilid. Ang ulan ay hindi tumitigil dahil lang sa umiyak ka. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. May dalang awtoridad, ngunit may bahid ng malasakit. "Punasan mo ang iyong mukha. Huwag mong hayaang makita ng mundo ang pagkatalo mo." Kinuha ko ang panyo nang nanginginig ang aking mga daliri. Ang tela nito ay napakalambot, tila isang haplos ng ulap sa aking magaspang na balat. Bago pa ako makapagpasalamat, ang bintana ay unti-unti nang tumaas at ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo. Iniiwan ang amoy ng mamahaling pabango at kahoy na tuyo sa hangin. Sino siya? At bakit tila kilala niya ang lalim ng aking sugat? Napatingin ako sa isang malaking digital billboard sa tapat ng kalsada. Kahit malayo, malinaw kong nakita ang mukha ni Marco. May nakasulat na balita. Marco Villafuerte, matagumpay na naisara ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kumpanya. Sa tabi niya ay isang magandang babae, si Celine, na nakasandal sa kanyang balikat habang sila ay nagtatawanan sa isang marangyang party. Habang ako ay nilalamig sa ulan, sila ay nagdiriwang gamit ang mga tagumpay na ako ang bumuo. Sa gitna ng aking panunood, isang biglang hapdi ang gumuhit sa aking puson. Ang sakit ay kakaiba. Hindi ito ang sakit ng isang sugat, kundi isang tila pagpitik ng buhay sa loob ng aking katawan. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking hininga ay naging mabilis. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang umikot. "Lord, huwag po ngayon." Bulong ko sa hangin. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay, isang bagay ang malinaw kong naramdaman. Isang lihim na pintig sa ilalim ng aking mga palad. Isang binhi na naghahanap ng lakas sa gitna ng aking pagkawasak. Bagsak ang aking katawan sa malamig na semento. Ngunit sa huling sandali ng aking kamalayan, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Kung ang lahat ay kinuha na sa akin, bakit tila may isang bagay na ibinigay ang langit na hindi ko inaasahan? At kung malalaman ni Marco ang tungkol sa pintig na ito, gagamitin ba niya itong muli upang durugin ako? O ito ang magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak? Gusto mo bang ipalaglag? Maraming lumalapit dito na ganyan ang sitwasyon. Baka makatulong kami. Ang tanong ng nurse sa pampublikong ospital ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Nakaupo ako sa isang matigas at kalawanging silya. Napapaligiran ng amoy ng gamot, pawis, at siksikang mga pasyenteng naghihintay ng kanilang kapalaran. Hawak-hawak ko pa rin ang panyo na may bordang letrang S, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao ay tinitingnan ako bilang dumi sa kalsada. Hindi! Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyong labi.
Nilakasan ko ang aking loob kahit na ang aking buong katawan ay nanginginig pa rin sa panghihina. Gusto ko siyang buhayin. Nang tawagin ako para sa ultrasound, ang bawat hakbang ko sa madulas na sahig ay puno ng kaba. Humiga ako sa matigas na kama at naramdaman ang malamig na gel sa aking tiyan. Pagkatapos, isang tunog ang bumulaga sa buong silid. Hindi ito tunog ng makina, kundi isang mabilis at malakas na pintig. Isang himig ng buhay na tila nagsusumigaw sa gitna ng aking katahimikan. Ito ang pintig ng puso ng aking anak. Ang munting buhay na ito ay hindi alam na ang kanyang ina ay itinapon sa ulan. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay isang halimaw na nagsuot ng mukha ng isang anghel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at galit sa aking dibdib ay napalitan ng isang pangako. Hindi kita pababayaan, anak. Kahit ang buong mundo ay tumalikod sa atin, ako ang magiging sandigan mo. Lumabas ako ng ospital na may hawak na maliit na piraso ng papel, ang unang larawan ng aking anak. Ngunit ang mundo sa labas ay tila ayaw akong hayaang huminga. Sinubukan kong tawagan ang aking mga dating kliyente, ang mga taong tinulungan kong yumaman sa loob ng maraming taon. Hello, sir? Si Victoria po ito. Baka po may kailangan kayong financial consultant. Victoria, pasensya na. Balita namin ay may issue ka kay Marco Villafuerte. Ayaw naming madamay sa gulo nyo. Huwag mo na kaming tatawagan muli. Isa-isang naputol ang linya. Ang bawat pagtanggi ay tila isang pinto na isinasahara sa aking muka. Alam ko ang laro ni Marco. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang masiguradong wala akong mapupuntahan. Gusto niyang gumapang ako pabalik sa kanya, humihingi ng tawad sa kasalanang hindi ko ginawa. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ng isang marangyang puting sasakyan sa harap ng tinitirhan kong maliit na paupahan. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Remedios, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang kanyang mapanghamak na tingin. Ang bango ng kanyang pabango ay tila lason sa hangin ng aming masikip na eskinita. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Simula niya, habang tinitingnan ang aking maliit at mainit na silid ng may pandidiri. Narinig ko sa ospital na buntis ka. Huwag mong sabihing balak mong gamitin ang batang yan para makabalik sa pamilya namin. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magsalita, habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang nagkukuyom sa aking tabi. Heto, name niya sa aking lumang kama ang isang makapal na sobre. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang insulto. 500,000 piso. Sapat na yan para ipalaglag ang batang yan at lumayo ka na sa Maynila. Huwag mo nang tangkaing dungisan muli ang pangalan ni Marco ng iyong mga kasinungalingan. Tiningnan ko ang sobre. 500,000. Ito ang halaga ng buhay ng aking anak sa paningin nila. Ito rin ang halaga ng 10 taon kong pagsisilbi sa kanila. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Doña Remedios. Akala niya ay tulad pa rin ako ng dating Victoria na tatalima sa bawat utos niya. Ngunit sa harap niya, dahan-dahan kong binuksan ang sobre at isa-isang pinunit ang mga perang papel. Ang tunog ng pagkapunit ng pera ay tila isang musika sa aking pandinig. Ibinato ko ang mga piraso ng papel sa kanyang paanan. Hindi nabibili ng pera niyo ang buhay ng anak ko, Doña Remedios. Ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon ko lang naramdaman. Ang batang ito ay hindi sa inyo. Siya ay sa akin lang. At balang araw, ang perang ipinagmamalaki niyo ay magiging kasing halaga lang ng mga basurang ito sa ilalim ng aking mga paa. Layas! Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya makapaniwala na ang dating basahan ay may lakas na ng loob na sumagot sa kanya. Galit na galit siyang sumakay sa kanyang sasakyan habang ang usok ng tambutso ay naiwan sa aking harap. Nang mawala sila, napaupo ako sa sahig. Nanginginig ang aking buong katawan, ngunit sa unang pagkakataon,
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paninindigan. Tiningnan ko ang larawan ng ultrasound sa aking mesa. Patawad anak, dahil wala tayong pera ngayon. Patawad dahil ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang isang pusong puno ng sugat. Pero sumusumpa ako. Sa bawat luhang ibinuhos ko, ibabangon kita. Ngunit paano ako magsisimula? Habang iniisip ko ang bukas, biglang tumunog ang aking luma at basag na cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Miss Victoria, isang pagkakataon ang naghihintay sa iyo sa isang opisina sa Makati. Bukas, 10:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ito ang boses ng lalaking nag-abot sa akin ng panyong may letrang S. Sino ba talaga si Sebastian? At bakit niya ako binibigyan ng pagkakataon sa oras na ang lahat ay nais akong ibaon sa limot? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng malaking gusaling iyon sa Makati ay tila isang malakas na sampal sa aking sarili. Tiningnan ko ang aking sapatos. Pudpod na ang swelas nito at may kaunting bakas pa ng putik mula sa kalsada. Ikinait ko ang aking mga paa sa ilalim ng aking mahabang palda. Sinusubukang itago ang kahirapang pilit na kumakapit sa aking pagkatao. Nang bumukas ang pinto ng opisina sa tuktok na palapag, bumungad sa akin ang isang silid na puno ng liwanag at amoy ng mamahaling kape. Doon, sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa maitim na kahoy, nakaupo ang lalaking nagbigay sa akin ng panyo noong gabing iyon. Si Sebastian. Ngayon ko lang siya nakita nang malapitan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanyang mga mata ay tila nakababasa ng bawat lihim na itinatago ko. You're late by 2 minutes, Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang halong galit pero puno ng awtoridad. Pasensya na po. Naglakad lang ako mula sa istasyon ng tren. Tugon ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking boses. Hindi ko po kayo hihilingan ng awa, Mr. Sebastian. Hihilingan ko po kayo ng trabaho. Kahit ano, kahit bilang tagalinis, basta marangal. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos, may inilapag siyang isang makapal na folder sa mesa. Hindi ko kailangan ng tagalinis. Ang kumpanyang ito, ang Primecrest, ay may isang sangay na malapit ng malugi. Isang sinking ship, ika nga. Maraming eksperto na ang sumuko rito. Kung maiaayos mo ang kanilang financial records at makakakuha ka ng kahit isang investor sa loob ng isang buwan, ang posisyon ay sayo. Tiningnan ko ang folder. Ito ang uri ng hamon na dati kong ginagawa para kay Marco sa likod ng mga saradong pinto. Ako ang utak, siya ang mukha. Pero ngayon, para ito sa sarili ko. Para sa anak ko. Tinatanggap ko po, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Inilaan ko ang bawat oras ng aking buhay sa maliit at madilim na opisina sa basement ng kumpanya. Doon, habang ang ibang empleyado ay nagtatawanan sa kanilang lunch break, ako ay nakaupo sa harap ng lumang computer. Tanging pandesal at tubig lamang ang aking kasama. Ang bawat numero sa screen ay tila mga sundalo na kailangan kong ayusin sa gitna ng giyera. Minsan, sa sobrang pagod, nararamdaman ko ang pagpintig ng aking tiyan. Doon ko naaalala kung para kanino ang lahat ng ito. Konting tiis lang, anak. Bulong ko sa dilim. Hindi tayo mananatili sa silong na ito habang buhay. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, pumasok si Sebastian. Wala siyang dalang kahit ano. Tumayo lang siya sa may pintuan at pinanood ako. Bakit ka pa narito? It's already 11 in the evening. Kailangan ko pong matapos ito bago ang deadline bukas. Ang mga numero ay tapat, Mr. Sebastian. Hindi sila nagsisinungaling, hindi katulad ng mga tao. Kung maayos mo ang pagkakasunod-sunod nila, ibibigay nila sa iyo ang katotohanan. Paliwanag ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang bihirang ekspresyon na nagpabago sa aura ng silid.
You have a gift, Victoria. Don't let the past blind you from your own worth. Lumipas ang mga araw at ang aking pagtatrabaho ay nagsimulang magbunga. Unti-unti kong nahanap ang mga butas sa sistema na naging dahilan ng pagkalugi ng sangay. Sa bawat solusyon na nabubuo ko, tila may isang bahagi ng aking nadurog na puso ang unti-unti ring nabubuo. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang umaga, habang naglalakad ako sa lobby ng main building bitbit ang aking mga bagong report, bumukas ang elevator. Lumabas mula rito ang 2 taong huling gusto kong makita sa mundong ito. Si Marco at Celine. Suot ni Marco ang isang mamahaling suit na ako pa ang pumili noong nakaraang taon. Si Celine naman ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Nang makita nila ako, tumigil sila sa paglalakad. Ang tawanan nila ay biglang napalitan ng mapanuring katahimikan. Victoria, ang boses ni Celine ay puno ng panunuya. Tiningnan niya ang aking suot, isang lumang blusa na may kaunting mantsa ng tinta sa manggas. Anong ginagawa mo rito? Namamalimos ka ba sa lobby ng Primecrest? My God, Marco, tignan mo ang ex-wife mo. Mukha na siyang basahan na itinapon sa kanto. Tumawa ng mahina si Marco. Isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig, pero ngayon ay tila kiss-kiss ng bakal sa semento. Sabi ko naman sa'yo, Victoria, wala kang mapupuntahan kung wala ako. You're nothing but a shadow, isang anino na nawawalan ng hugis kapag wala ang liwanag ko. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay na hawak ang folder. Ang bawat salita nila ay tila mga batong ipinupukpok sa aking ulo. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago sa dilim ng basement. Ngunit bago pa ako makatalikod, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Is there a problem here? Naglakad papalapit si Sebastian. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pag-atake ng dalawa. Tiningnan niya si Marco at Celine nang may matinding lamig. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa akin. Miss Victoria, the board is waiting for your presentation. Why are you wasting your time talking to minor contractors? Minor contractors? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang Villafuerte Construction ay isa sa mga pinakamalaki, pero sa harap ni Sebastian, tila naging maliliit na langgam lamang sila. Board presentation? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at inis. Sebastian, do you know who this woman is? She's a fraud. Sinira niya ang reputasyon ko. Hindi siya pinansin ni Sebastian. Sa halip, kinuha niya ang folder mula sa aking nanginginig na mga kamay at inalalayan ako patungo sa elevator. Ang oras mo ay mahalaga, Victoria. Huwag mong ibigay sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa ginto. Habang sumasara ang pinto ng elevator, nakita ko ang mukha ni Marco na namumula sa galit at si Celine na hindi makapaniwala. Ngunit sa loob ng elevator, habang tumataas kami, nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Ito na ang simula. Pero sa likod ng aking tagumpay, may isang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Paano kung malaman ni Marco na ang kumpanyang sinusubukan niyang makuha ay ang kumpanyang ako na ngayon ang nagpapatakbo? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang fraud na itinapon niya ay ang kaisa-isang taong may hawak ng susi sa kanyang tuluyang pagbagsak? Hindi mo kayang pantayan ang talino ni Victoria, Celine. Wala kang alam sa mga numerong ito, kundi ang gastusin ang mga ito sa mga walang kwentang bag at sapatos. Ang sigaw ni Marco sa loob ng kanyang marangyang opisina ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ako sa labas ng gusali ng Villafuerte Construction. Tinitingnan ang ilaw sa kanyang bintana mula sa kalsada. Hawak-hawak ko ang aking tiyan na tila ba pinoprotektahan ng aking anak mula sa laso ng boses ng kanyang ama. Nakakatawa. Noong ako pa ang nasa posisyon ni Celine,
Ako ang taga-ayos ng bawat gusot. Ako ang taga-balanse ng bawat barya. At ako ang tagaplano ng bawat tagumpay niya. Pero sa huli, itinapon niya ako sa basurahan. Ngayon, habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng kanyang imperyo mula sa labas, nararamdaman ko ang isang uri ng hapdi na hinaluan ng katuwiran. Pumasok ako sa loob ng Prime Crest Tower kinabukasan na may bagong lakas. Hindi na ako ang Victoria na nakayuko at natatakot. Suot ko ang isang formal na itim na blazer na binili ko sa isang ukay-ukay pero maingat na pinlansya at inayos. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Sa harap ng board of directors, hinarap ko ang mga lalaking puno ng pagdududa. Alam ko ang iniisip nila. Ako ang babaeng nasa iskandalo. Ako ang taksil na asawa. Pero nang simulan kong ilatag ang aking financial recovery plan para sa naluluging sangay, ang katahimikan sa silid ay naging siksik at mabigat. Ang bawat numero na inilalabas ko ay tila mga bala ng katotohanan. Ipinakita ko kung paano ninanakawan ng mga dating manager ang kumpanya at kung paano natin maibabalik ang tiwala ng mga investor. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ang aking mga kamay ay matatag habang itinuturo ang mga graphs sa screen. Nang matapos ako, walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, si Sebastian na nakaupo sa dulo ng mesa ay dahan-dahang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Ang tunog ng kanyang mga palad ay tila isang musika ng pagkilala na matagal ko nang hinahanap. Gentlemen, the numbers speak for themselves, ang sabi ni Sebastian habang nakatingin ng diretso sa akin. Miss Victoria just saved this branch from bankruptcy in record time. I believe she deserves more than just a consultant position. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad kami sa pasilyo, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Kinuha ko ang panyo na may letrang S mula sa aking bulsa at pinunasan ang aking mga mata. Thank you, Mr. Sebastian. Thank you for believing in me. Bulong ko. Tumigil siya sa paglalakad at tiningnan ako. May isang sandali ng katahimikan na tila ba tumigil ang oras. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng kaunti. Huwag kang magpasalamat sa akin, Victoria. You did the work. I just gave you the stage. Remember, a diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well. Ngunit ang saya ko ay naputol nang makatanggap ako ng isang mensahe sa aking telepono mula kay Marco. Isang litrato ng aming lumang bahay na may nakalagay na for sale sign, kasama nito ang isang text. Wala ka nang babalikan, Victoria. Pati ang alaala mo sa bahay na ito, buburahin ko na. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang bahay na yon, doon ko itinanim ang bawat pangarap ko. Doon ko inalagaan si Marco noong may sakit siya. Doon ko pinangarap na magkaroon ng pamilya. At ngayon, ibebenta niya ito para lang pambayad sa mga utang na nilikha ng kanyang sariling katangahan at ng luho ni Celine. Isang matinding galit ang nag-alab sa aking dibdib. Isang galit na hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi ng katarungan. Tinawagan ko ang aking abogado, isang tapat na kaibigan na nanatili sa tabi ko sa kabila ng lahat. Attorney Reyes, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Gusto kong bilhin ang bahay na yon. Pero ayaw kong malaman ni Marco na ako ang bumibili. Gamitin mo ang pangalan ng subsidiary ng Prime Crest. Sa hapon na yon, habang naglalakad ako sa mall para bumili ng mga gamit para sa aking darating na anak, nakita ko si Celine. Nakaupo siya sa isang marangyang cafe na papaligiran ng mga shopping bags. Pero nang tignan ko siyang mabuti, nakita ko ang tensyon sa kanyang mukha. Panay ang tawag niya sa telepono at ang boses niya ay puno ng takot. Ano? Bakit hindi pumasok ang credit card ko? Hindi ba't binigyan ako ni Marco ng limit na 1 milyon ngayong buwan?
Ang sigaw niya sa kausap sa kabilang linya. Ngumiti ako ng palihim. Alam ko kung bakit. Dahil ang Prime Crest, sa ilalim ng aking rekomendasyon, ay nagsimula nang bawiin ang mga linya ng pautang sa Villafuerte Construction dahil sa hindi pagbabayad ng mga interes. Ang bawat luho niya ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Lumapit ako sa kanya, hindi para makipag-away, kundi para maramdaman niya ang aking presensya. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at sinubukang itago ang kanyang mga shopping bags. Anong tinitingin-tingin mo, Victoria? Mukhang nakahanap ka ng bagong lalaking kakapitan, na? Sino siya? Ang amo mo sa Prime Crest? Ang asik niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang mapagmataas na aura. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang gown ay mamahalin, pero ang kanyang kaluluwa ay tila naghihingalo. Hindi lahat ng babae ay katulad mo, Celine. May mga babaeng mas pinipiling bumuo ng sariling trono kaysa magnakaw ng sa iba. O ops, baka gusto mong tawagan si Marco. Mukhang ang bahay niyo ay kinuha na ng bangko o mas tamang sabihing, kinuha na ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko na siya sinagot at nagpatuloy sa paglalakad. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat selyo ng tagumpay na unti-unti kong nakakamit. Ngunit nang makarating ako sa aking maliit na paupahan, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Si Marco. Nakasandal siya sa kanyang kotse, mukhang hapo at problemado. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Victoria, alam kong ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nag-uudyok sa Prime Crest na ipitin ang kumpanya ko, di ba? Ang bulyaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Naramdaman ko ang sakit sa aking braso pero hindi ako gumalaw. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Bitiwan mo ako, Marco. Ang pananakit sa akin ay hindi makakapagbayad ng mga utang mo. Bakit mo ginagawa ito? Minahal kita, di ba? Ang sigaw niya, isang desperadong pagtatangka na gamitin ang nakaraan laban sa akin. Minahal. Ang salitang iyon ay tila isang lason na lumabas sa kanyang bibig. Bago pa ako makasagot, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa eskinita. Isang itim na sasakyan ang huminto. At lumabas mula rito si Sebastian. Ang kanyang mukha ay puno ng nagbabagang galit na hindi ko pa nakikita kailanman. Bitiwan mo ang empleyado ko, Villafuerte. O baka gusto mong dagdagan ko ang mga kasong isasampa namin laban sa'yo. Ang boses ni Sebastian ay tila isang hatol ng kamatayan. Binitawan ako ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at inggit. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Sebastian. At huli sa aking tiyan na medyo halata na sa ilalim ng aking blazer. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng may matinding realisasyon. Buntis ka? Ang tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Victoria, kaninong anak iyan? Sa kanya ba? Kaninong anak iyan, Victoria? Sa kanya ba? Kaya ka ba nagmamadaling iwan ako dahil matagal na kayong may relasyon ng lalaking ito? Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa aking tiyan at pagkatapos ay kay Sebastian. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang desperadong pagtatangka na baligtarin ang katotohanan at gawin akong masama sa paningin ng mundo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa mukha niya ang katotohanan na siya ang ama ng batang ito. Ang batang dati naming ipinagdarasal gabi-gabi. Ngunit nang makita ko ang kislap ng kabaliwan sa kanyang mga mata, isang malamig na katuwiran ang nanaig sa akin. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa batang ito, Marco. Ang aking boses ay mahina, ngunit matatag, tila isang pader ng yelo na hindi niya kayang tibagin.
Sa sandaling ipinahiya mo ako sa harap ng altar, sa sandaling itinapon mo ako sa ulan, kinalimutan mo na ang lahat ng karapatan mo sa akin at sa lahat ng may kinalaman sa akin. Aba, sumasagot ka na ngayon? Akala mo ba ay maliligtas ka ng lalaking yan? Susugod sana si Marco nang biglang humarang si Sebastian. Ang kanyang malawak na balikat ay tila naging isang hindi matitibag na muog sa pagitan namin. Isa pang hakbang, Villafuerte, at tinitiyak ko sa iyong sa selda ka magpapalipas ng gabi. Ang boses ni Sebastian ay mababa. Tila isang ungol ng leon na nagbababala. Walang sigaw, walang galit, pero ang awtoridad sa kanyang pananalita ay sapat na upang mapatigil si Marco sa kanyang kinatatayuan. Sebastian, huwag kang makialam dito. Asawa ko siya. Ang bulyaw ni Marco, bagaman bakas na ang kaba sa kanyang boses. Ex-wife Marco at empleyado ko siya. Sa ilalim ng batas, pananagutan ko ang kanyang kaligtasan. Tugon ni Sebastian habang dahan-dahang kinukuha ang aking nanginginig na kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay sa akin ng lakas. Umalis ka na bago ko tawagan ang mga security ng building na ito. At tandaan mo, ang Villafuerte Construction ay nakasabit na lang sa isang manipis na sinulid. Huwag mo nang hintaying putulin ko yon ng tuluyan. Walang nagawa si Marco kundi ang sumakay sa kanyang sasakyan nang may matinding pagngangalit. Ang tunog ng pag-andar ng kanyang makina ay tila isang ungol ng pagkatalo habang mabilis siyang lumalayo sa aming paningin. Nang mawala na ang liwanag ng kanyang sasakyan, naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Muntik na akong matumba kung hindi lang ako mabilis na nasalo ni Sebastian. Inalalayan niya ako paupo sa isang malapit na bench. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling maingat. Tila ba isa akong mamahaling kristal na baka mabasag sa isang maling galaw. Ayos ka lang ba, Victoria? Ang kanyang tanong. Ang boses ay puno na ngayon ng tunay na pag-aalala. Salamat po muli, Mr. Sebastian. Pasensya na po at nadadamay kayo sa mga gugulo ng buhay ko. Bulong ko habang pinapahid ang isang luhang hindi ko na mapigilan. Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo ako tinutulungan ng ganito? Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, Victoria. At dahil alam ko na ang isang babaeng marunong lumaban para sa kanyang dangal at sa kanyang anak ay nararapat na magkaroon ng kakampi. Kinuha niya ang panyong ibinigay niya sa akin noon na ngayon ay maingat kong nilabhan at itinago. Itago mo lang yan. Isipin mong iyan ang simbolo na hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Kinabukasan sa opisina, isang malaking balita ang sumabog. Ang Primecrest ay opisyal nang naghain ng foreclosure sa ilang mga ari-arian ng Villafuerte Construction, kabilang ang aming lumang bahay. Sa loob ng boardroom, habang tinitingnan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang isang halong pait at tagumpay. Ang bahay na yon ay puno ng mga alaala ng aking pagpapakasakit. Ngayon, sa ilalim ng aking pirma, bilang bagong financial director, ang bahay na yon ay mapupunta sa isang NGO na tumutulong sa mga inabandonang ina at bata. Isang magandang simula para sa isang bagong kabanata. Ngunit habang nag-aayos ako ng mga gamit, pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang balita na nagpabalik ng kaba sa aking dibdib. Ma'am Victoria, may isang babae pong nagpipilit na makita kayo sa lobby. Ayaw pong umalis. Sabi niya ay hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sino siya? Tanong ko. Si Celine po, ma'am, ang kinakasama ni Mr. Villafuerte. Bumaba ako sa lobby at nakita ko si Celine. Wala na ang kanyang dating karangyaan. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay gusot. At ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nang makita niya ako, hindi siya sumugod ng may galit. Sa halip,
Lumuhod siya sa harap ko sa gitna ng maraming tao. Victoria, pakiusap. Tulungan mo kami. Ang hikbi niya habang hinahawakan ang dulo ng aking palda. Nagwawala si Marco. Nawala na ang lahat sa kanya. Sinisisi niya ako sa lahat ng nangyari. Pakiusap. Bawiin mo ang foreclosure. Wala na kaming matutuluyan. Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Naalala ko ang kanyang mga tawa noong sinasaktan ako ni Marco sa simbahan. Naalala ko ang kanyang mga mapanghamak na tingin. Celine, hindi ako ang kumuha sa inyo ng lahat. Ang sarili niyong kasakiman at kawalan ng katapatan ang gumawa niyan. Ang aking boses ay malinaw at malamig. Bumangon ka riyan. Ang pagluhod sa akin ay hindi makakapagpabago sa katotohanan. Pero Victoria, buntis ako. Ang sigaw niya na nagpatigil sa lahat ng tao sa lobby. Paano ang anak ko? Gusto mo bang lumaki siya sa kalsada? Naramdaman ko ang isang tila malakas na sampal sa aking kaisipan. Buntis din siya? Ngunit bago pa ako makapagsalita, nakita ko si Marco na pumasok sa lobby. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng puot. May hawak siyang isang piraso ng papel, ang resulta ng DNA test na pilit niyang kinuha mula sa ospital. Victoria! Ang sigaw niya, ang boses ay punong-puno ng pagkasuklam. Nagsinungaling ka sa akin. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung kanino ang batang iyan. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay tila isang dyablo na handang pumatay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sebastian ang humarang, kundi ang katotohanan na hindi na niya kayang tanggapin. Ang batang iyan ay hindi kay Sebastian. Ang bulyaw niya habang ipinapakita ang papel na nakuha niya. At mas lalong hindi sa akin. Ano? Ang aking mundo ay tila muling nayanig. Anong kasinungalingan ang ginawa ni Marco upang saktan ako muli? At bakit tila ang lahat ng aking pinaghirapan ay muling nalalagay sa panganib dahil sa isang pirasong papel na puno ng daya? Walang hiyang babae ito. Akala mo ba mapapaniwala mo ako sa iyong mga luha? Niloko mo ako, Victoria. Ginamit mo ako para magkaroon ng marangyang buhay habang may kinalaman ka sa kung sino-sinong lalaki. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Prime Crest, tila isang maruming basura na ikinalat sa gitna ng isang mamahaling altar. Ang mga empleyado na dati ay tumitingin sa akin ng may paghanga ay unti-unting napalitan ng mga bulungan at mapanuring tingin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa lalaking ito na hindi marunong tumigil sa pagdurog sa akin. Iniangat ko ang aking ulo. Hindi ako yumuko. Tinitigan ko ang papel na iwinawagayway niya. Isang dokumentong alam kong gawa-gawa lamang dahil wala pa akong pinapayagang anumang pagsusuri sa aking dinadala. Ang papel na yan ay kasing dumi ng konsensya mo, Marco. Ang aking boses ay hindi nanginig. Kahit na ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa ay tila nayayelo sa lamig. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung ano ang gusto mong paniwalaan. Talaga? Kung ganoon, bakit ayaw mong pirapirmahan ang dokumentong ito? Pinapatunayan nito na wala akong pananagutan sa batang yan. Name niya ang papel sa aking harap. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling hininga ng aming nakaraan. Tiningnan ko ang papel. Isang waiver. Gusto niyang takasan ang anumang responsibilidad sa bata upang hindi maapektuhan ang natitira niyang pera. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Celine na nakatayo pa rin, umiiyak at nakatingin kay Marco nang may takot. Marahil ay napagtanto na rin niya na ang lalaking ipinagpalit niya sa akin ay isang duwag na kayang itakwil ang sariling dugo para sa pansariling kapakanan. Dahan-dahan akong lumapit kay Marco. Bawat hakbang ko ay tila pagdurog sa mga bubog ng aming alaala. Nang magkatapat kami, tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati kong hinangaan pero ngayon ay puno na lamang ng kadiliman. Huwag kang mag-alala, Marco.
Hindi ko kailangan ng kahit isang sentimo mo para sa batang ito. Hindi ko hahayaang mahawakan ng maruruming kamay mo ang kinabukasan ng anak ko. Kinuha ko ang ballpen mula sa aking bulsa at pinirmahan ang waiver nang walang pag-aalinlangan. Mula sa araw na ito, patay ka na sa amin. Huwag mo nang tangkaing lumapit muli. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lobby. Nakita ko ang panandaliang pagkagulantang sa mukha ni Marco. Marahil ay inakala niyang magmamakaawa ako. Inakala niyang gagamitin ko ang bata upang makuha ang bahagi ng kanyang natitirang kayamanan. Hindi niya alam na ang kalayaan ko mula sa kanya ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha ko. Umalis ka na. Ang boses ni Sebastian ay narinig ko sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman na naroon siya. Tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa akin ng sandigan. Tapos na ang palabas mo, Villafuerte. At bago ko malimutan, ang mga dokumento tungkol sa illegal na pag-import. Yun ang mga bakal? Nasa mesa na ng Bureau of Customs. Namutla si Marco. Ang kanyang pagmamayabang ay biglang naglaho na parang usok. Mabilis niyang hinila si Celine at nagmadaling lumabas ng gusali. Iniiwan ang amoy ng kanyang kawalang hiyaan sa hangin. Nang mawala sila, naramdaman ko ang bigat ng pagod na dumadaloy sa aking buong katawan. Ang bawat kalamnan ko ay tila bumigay. Naramdaman ko ang isang malambot na haplos sa aking balikat. Si Sebastian, "Let's go to my office. You need to sit down." Bulong niya. Sa loob ng kanyang opisina, nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Ang lamig ng baso sa aking palad ay tila nagpabalik sa akin sa katotohanan. "Patawad po, Mr. Sebastian. Ang labi ng kumpanya niyo ay naging entablado ng aking personal na trahedya. Ang aking boses ay puno ng pagsisisi. Hindi mo kasalanan ang kabaliwan ng ibang tao, Victoria." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at paghanga. "You were brave. Most people would have crumbled under that kind of pressure. Pero ikaw, nanatili kang matatag." Kinuha ko ang ultrasound photo na palagi kong dala sa loob ng aking notebook. Tiningnan ko ang munting hugis doon. Para sa kanya po ang lahat ng ito. Ayaw kong lumaki siya na iniisip na ang kanyang ina ay mahina. Ayaw kong maramdaman niya ang kahihiyan na ibinabato sa amin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Isang sandali ng katahimikan ang naghari. Kung saan ang aming mga puso ay tila nagkaunawaan nang walang kahit anong salita. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang taong nakakaintindi. Balang araw, titingin ang batang iyan sa'yo at sasabihin sa kanyang ina, ang pinakamalakas na babaeng nakilala niya. "I promise you that, Victoria." Ngunit ang kapayapaang yon ay muling nagulo nang makatanggap si Sebastian ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay muling naging malamig. "What? Are you sure?" Tanong niya sa kausap. Binaba niya ang telepono at tumingin sa akin. "Marco is desperate." Ibinebenta na niya ang mga blueprint ng mga nakabinbing proyekto ng gobyerno sa mga competitor natin. Kung magtagumpay siya, hindi lang ang kumpanya niya ang babagsak, pati ang Primecrest ay maaaring madamay sa investigasyon dahil tayo ang major creditor niya. Naramdaman ko ang isang panibagong panganib. Si Marco ay tila isang sugatang hayop na handang manira ng lahat ng bagay sa kanyang paligid bago siya tuluyang mamatay. "Kailangan nating pigilan siya," sabi ko, habang unti-unting bumabalik ang aking talas sa pananalapi. Alam ko kung saan niya itinatago ang mga files na yon. May isang lumang safe sa bahay na binili natin. Ang password ay ang petsa ng aming anibersaryo. Hindi niya yon pinalitan dahil sa kanyang kampante. Tumayo si Sebastian at kinuha ang kanyang susi. "Then we have no time to waste."
We need to get those files before he realizes we have the house. Habang papunta kami sa lumang bahay, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa bintana ng sasakyan. Ang bawat patak ay tila nagpapaalala sa akin ng gabi noong itinapon ako ni Marco. Ngunit ngayon, hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Pagdating namin sa tapat ng bahay, nakita naming bukas ang pinto. May mga gamit na nakakalat sa labas. Isang itim na anino ang nakita namin sa loob ng silid-aklatan. Hindi lang si Marco ang nandoon. May kasama siyang isang lalaking hindi namin kilala. Isang lalaking may dalang baril at isang itim na maleta. Anong ibig sabihin nito, Marco? Ang bulong ni Sebastian habang dahan-dahan kaming lumalapit sa may bintana. At doon ko nakita ang katotohanang mas madilim pa sa aking inaakala. Si Marco ay hindi lang nagbebenta ng sikreto. Siya ay kasabwat sa isang malaking krimen na maaaring magpadala sa aming lahat sa kapahamakan. Nanginginig ang aking buong katawan habang nakakubli kami ni Sebastian sa likod ng makapal na kurtina ng silid-aklatan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel na dati ay nagbibigay sa akin ng katahimikan, ngayon ay tila sumasakal sa aking bawat hininga. Sa gitna ng madilim na silid, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lamp ang tumatanglaw sa mukha ni Marco. Isang mukhang hindi ko nakilala. Kailangan ko ang pera, Mr. Go. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng access sa bidding documents ng gobyerno. Sigurado ang panalo nyo rito. Ang boses ni Marco ay mabilis at desperado. Tila isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa isang matalim na patalim. Ang lalaking kaharap niya, na tinawag niyang Mr. Go, ay nanatiling tahimik habang binubuksan ang itim na maleta. Ang kislap ng mga bundle ng pera sa loob nito ay tila isang malupit na paalala kung gaano kabilis ibenta ni Marco ang kanyang dangal. Tumingin ako kay Sebastian. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking may hawak ng baril na nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahan kong hinawakan ang bookshelf na nasa aking tabi. Naalala ko noong binili namin ito, ang unang bonus na natanggap ko sa trabaho ay ginamit ko para rito dahil alam kong pangarap ni Marco ang magkaroon ng sariling library. Hinaplos ko ang kahoy na ngayon ay may bahid na ng dumi. Doon ko napagtanto na ang bawat pako at tabla ng bahay na ito ay itinayo ko sa pamamagitan ng aking dugo at pawis habang siya ay abala sa pagpaplano kung paano ito wawasakin. Marco, sapat na ba ang perang iyan para pambayad sa kaluluwa mo? Ang bulong ko sa aking isipan habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Biglang tumunog ang isang luma at kalawanging sahig na kahoy sa ilalim ng aking paa. Ang tunog ng paglangit-ngit nito ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Agad na tumingin ang lalaking may baril sa aming direksyon. Sino ang nandoon? Ang bulyaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na hinila ni Sebastian ang kanyang telepono upang tawagan ang mga awtoridad. Ngunit bago pa man niya ito magawa, dahan-dahang bumukas ang kurtina. Lumabas kami mula sa aming pinagtataguan. Ang gulat sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang mapait na ngiti nang makita niya ako. Victoria, at ang iyong dakilang tagapagligtas, ang panunuya niya, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Tamang-tama ang dating niyo, Mr. Go. Ipakikilala ko sa inyo ang babaeng nagnakaw ng kumpanya ko at ang lalaking tumulong sa kanya. Marco, itigil mo na ito. Ang bahay na ito ay hindi na sayo. Ang mga dokumentong yan ay pag-aari ng Primecrest ngayon. Ang boses ni Sebastian ay kalmado, ngunit may dalang panganib. Tumawa ng malakas si Marco, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Hindi na sa akin. Wala na sa akin ang lahat, Sebastian. Ang kumpanya, ang reputasyon, pati ang bahay na ito. Akala mo ba ay papayag akong manood na lang habang nagtatagumpay kayo ni Victoria? Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat.
Tumingin si Mr. Go sa amin ng may malamig na mata. Isang simpleng kumpas ng kanyang kamay at itinutok ng kanyang tauhan ang baril sa aming direksyon. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Niyakap ko ang aking tiyan ng mahigpit. Tila ba sapat na ang aking mga braso upang protektahan ang aking anak mula sa anumang bala. Mr. Go, huwag kayong makinig sa kanya. Ang sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses sa gitna ng takot. Ang mga dokumentong hawak niya ay wala ng halaga. Binago na namin ang mga bidding parameters kahapon pa lang. Ang binibili niyo ay mga basurang papel na magdadala sa inyo sa kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tumingin si Mr. Go sa maleta. Pagkatapos ay sakin, isang nakakatakot na katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagtibok ng aking puso na tila isang tambol sa aking dibdib. Totoo ba ang sinasabi niya, Marco? Ang tanong ni Mr. Go. Ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi ko alam. Nagsisinungaling ang babaeng iyan. Ang pautal-utal na sagot ni Marco habang dahan-dahang umaatras. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa malayo. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang gumuhit sa bintana, tila mga anino ng katarungan na dumarating. Ang tauhan ni Mr. Go ay nagpanik at mabilis na tumakbo patungo sa bintana upang tumakas. Iniiwan ang maleta ng pera. Ngunit si Marco, sa kanyang matinding desperasyon, ay kinuha ang baril na binitawan ng tauhan. Itinutok niya ito sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at puot. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Victoria. Kung hindi mo ako iniwan, kung nanatili ka lang na sunod-sunuran sa akin, hindi tayo aaboton sa ganito. Ang kanyang hikbi ay tila isang huling hininga ng isang taong nawalan na ng katinuan. Marco, ibaba mo ang baril na yan, ang sabi ni Sebastian habang dahan-dahang humaharang sa aking harap. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo. Huwag kang lalapit. Papatayin ko kayong dalawa. Ang sigaw ni Marco habang nanginginig ang kanyang daliri sa gatilyo. Sa gitna ng tensyong yon, biglang pumasok si Celine sa silid-aklatan. Mukha siyang hapo at puno ng dumi. Nang makita niya si Marco na may hawak na baril, sumigaw siya ng buong lakas. Marco, tigilan mo na yan. Buntis ako, Marco! Maawa ka sa anak natin. Ang kanyang pagsusumamo habang lumuluhod sa sahig. Tumingin si Marco kay Celine, pagkatapos ay sa akin, at huli sa baril sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago, isang halo ng pagsisisi, takot, at matinding pagkalito. Sa isang iglap, tila bumalik ang dating Marco na minahal ko noon bago siya nilamon ng kasakiman. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Ngunit bago pa man ito tuluyang lumapag sa sahig, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na papel. Ang resulta ng totoong DNA test na kanina pa niya itinatago. Nang makita ko ang nakasulat doon, ang aking mundo ay tila muling tumigil. Ang katotohanang nakasulat sa papel na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang balang maaaring tumama sa akin. Patawad, Victoria. Ang huling bulong ni Marco bago siya tuluyang pinalibutan ng mga pulis. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig lamang sa papel na nasa sahig. Ang lihim na isiniwalat nito ay hindi tungkol sa anak ko, kundi tungkol sa nakaraan ni Sebastian at ang tunay na dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Sa dulo ng lahat ng ito, ako ba ay isang sandata lamang sa iyong kamay, Sebastian? Ang boses ko ay halos pabulong na lamang habang hawak-hawak ko ang lumang litrato na nahulog mula sa bulsa ni Marco. Sa larawan, nakita ko ang isang babaeng may matatamis ng ngiti, si Elena, ang yumaong kapatid ni Sebastian. At sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa at isang pangalan, Marco Villafuerte.
Ngayon ko lang napagtanto ang lahat, ang paglapit ni Sebastian sa akin, ang pagbibigay niya ng trabaho, ang proteksyong ibinibigay niya. Lahat ba ito ay bahagi lamang ng kanyang plano upang pabagsakin si Marco gamit ang aking sakit? Nakatayo si Sebastian sa gitna ng silid-aklatan habang ang mga pulis ay abala sa paglalagay ng posas kay Marco. Ang mga sirena sa labas ay tila isang malungkot na himig na nagbabadya ng katapusan ng isang kabanata. Tiningnan ako ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng pagsisisi at pag-amin. Victoria, hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang boses niya ay nanginginig ng kaunti. Ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Hindi ganoon kasimple. Tumawa ako ng may pait habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ginamit mo ako. Pinanood mo akong masaktan. Pinanood mo akong gumapang mula sa putik dahil alam mong ako ang tanging taong may hawak ng mga lihim ni Marco. Ako ang susi mo sa paghihiganti para sa kapatid mo. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang bawat tulong na ibinigay niya, ang panyo, ang trabaho sa Prime Crest, ang pagtatanggol sa akin sa lobby, lahat ba yon ay pag-arte lamang? Na pinagsaluhan namin, ang bawat haplos na nagbigay sa akin ng lakas. Pero nagbago ang lahat nang makilala kita. Nagbago? Ang aking boses ay puno ng pagkasuklam. Paano ako maniniwala sa iyo ngayon? Ang pundasyon ng ating pagkakaibigan ay binuo sa isang lihim na kasing itim ng budhi ni Marco. Sa kabilang panig ng silid, narinig namin ang huling pagsisigaw ni Marco habang hinihila siya palabas. Magkakasama kayo sa impyerno. Pare-pareho lang kayong mga manloloko. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng patrol car ay tila isang tuldok sa kanyang paghahari. Ngunit ang sugat na iniwan niya sa akin ay tila lalong lumalim. Dahil sa nalaman ko tungkol kay Sebastian, naiwan kaming dalawa sa loob ng bahay na ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga pangarap. Ang amoy ng alikabok at ulan ay lalong tumapang. Tumingin ako sa paligid, sa mga bookshelf na binuo ko, sa mga kurtinang pinili ko. Ang lahat ng ito ay wala ng halaga. Aalis na ako, Sebastian. Ang sabi ko ng may pinalidad. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Hindi ko na kailangan ng awa mo. At lalong hindi ko kailangan ng iyong paghihiganti. Victoria, pakiusap. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa aking balikat, ngunit mabilis ko itong iniwasan. Huwag mo akong hawakan. Ang aking boses ay malamig na tila yelo. Ang batang ito. Hinaplos ko ang aking tiyan. Hindi siya lalaki sa mundong puno ng panlilinlang. Lalaki siya na alam ang halaga ng katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa madilim na garden ay tila pagtakas mula sa isang panaginip na naging bangungot. Sa labas ng gate, nakita ko si Celine na nakaupo sa semento, tulala at mag-isa. Ang kanyang dating karangyaan ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang Marco, wala na siyang pera, at ang kanyang dinadala ay magiging paalala lamang ng kanyang mga maling desisyon. Sandali kaming nagkatinginan. Wala nang galit sa aking puso para sa kanya. Tanging habag na lamang. Pareho kaming biktima ng isang lalaking walang puso, bagaman sa magkaibang paraan. Kinuha ko ang panyong may letrang S, ang panyong naging simbolo ng aking pag-asa, at inabot ito sa kanya. Gamitin mo iyan para punasan ang iyong mga luha, Celine. Ang sabi ko ng mahinahon. Pagkatapos, tumayo ka. Dahil walang ibang magliligtas sa iyo, kundi ang sarili mo. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa kalsada. Ang ulan ay tumigil na, at ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay upang bigyang daan ang sinag ng buwan. Ang hangin ay malamig, pero sa unang pagkakataon, hindi ako nanginginig. Naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan.
Isang munting paalala na may buhay na umaasa sa akin. Isang buhay na hindi hihingi ng pahintulot sa nakaraan upang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Ngunit habang naglalakad ako palayo sa Prime Crest, palayo kay Sebastian, at palayo sa lahat ng sakit, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Kaya ko ba talagang mag-isa? O ang tadhana ay may iba pang plano na hindi ko pa nakikita sa gitna ng kadiliman? At sa isang sulok ng Makati, isang lalaki ang nakatayo sa ulanan. Hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol na balak sana niyang ibigay kay Victoria. Si Sebastian, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa bigat ng katotohanang baka tuluyan na niyang naiwala ang tanging babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng tapat. Huwag kang titingin sa likod, Victoria. Doon nakatago ang mga multong gustong humila sa iyo pabalik sa putik. Ang sariling boses ko ang nagsilbing gabay habang inaayos ko ang aking salamin sa harap ng isang malawak na bintana sa aking bagong opisina. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating basement na puno ng alikabok ay napalitan na ng isang silid na puno ng liwanag sa itaas na palapag ng sarili kong investment firm, ang Esperanza Financials. Ipinangalan ko ito sa aking anak. Ang munting buhay na ngayon ay malaki na sa loob ng aking tiyan at palaging nagpapaalala sa akin ng aking lakas sa tuwing sisipa siya ng malakas. Ang amoy ng mamahaling essential oils na lavender at eucalyptus ay humahalo sa amoy ng bagong luto na tsaa sa aking mesa. Malayo na ito sa amoy ng amag at basang semento noong gabing itinapon ako ni Marco. Ang bawat gamit sa silid na ito, mula sa malambot na carpet hanggang sa matibay na mahogany desk, ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Bunga ng mga gabi ng pagpupuyat at pagtitiis. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok ang aking sekretarya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalinlangan. Ma'am Victoria, may bisita po kayo sa lobby. Ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakikita. Sabi niya ay mahalaga raw po ang sasabihin niya tungkol sa kaso ni Mr. Villafuerte. Sino siya? Tanong ko habang maingat na nauupo sa aking ergonomic chair. Si Doña Remedios po. Naramdaman ko ang isang panandaliang pait sa aking lalamunan, ngunit agad ko itong nilunok. Papasukin mo siya. Nang bumukas ang pinto, hindi ang mapagmataas na ginang na nakilala ko ang pumasok. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay may mga puting hibla na at gusot-gusot. Wala na ang kanyang mga perlas at mamahaling alahas. Ang kanyang damit ay luma at may kaunting mantsa, at ang amoy ng kanyang pabango ay napalitan ng amoy ng pawis at pagod. Ito ang hell na nilikha niya para sa akin, at ngayon ay siya na ang nananahan dito. Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating talas na tila humihiwa sa aking dangal. Pakiusap, maawa ka sa amin. Si Marco, nasa loob siya ng kulungan at may sakit. Wala na kaming pambayad sa mga abogado. Kinukuha na ng bangko pati ang huling apartment na tinitirhan namin. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Naalala ko ang sampal niya sa akin sa simbahan. Naalala ko ang pagtatapon niya ng pera sa aking mukha para lang ipalaglag ang anak ko. Ang bawat alaala ay tila isang tinik na sumusundot sa aking puso. Ngunit sa halip na galit, ang nararamdaman ko ngayon ay isang malalim na katahimikan. Doña Remedios, hindi po ako ang naglagay kay Marco sa kulungan. Ang sarili niyang mga desisyon ang gumawa niyan. Ang aking boses ay kalmado, tila isang lawa na walang alon. Ang katarungan ay hindi tungkol sa awa. Ito ay tungkol sa pananagutan. Pero anak mo ang dinadala mo. Apo ko siya. Ang sigaw niya, isang desperadong pagtatangka na gamitin ng bata bilang armas. Dahan-dahan akong tumayo. Hinawakan ng aking tiyan ng may pagmamalaki.
hindi remedios. Ang batang ito ay wala nang kinalaman sa inyo. Pinirmahan na ni Marco ang waiver, hindi ba? Pinili niyo ang pera at kapangyarihan kaysa sa amin. Ngayon, hayaan niyo kaming mabuhay ng payapa sa katarungang aming nakamit. Nang lumabas siya ng aking opisina na umiiyak, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Hindi dahil sa nakaganti ako, kundi dahil sa wakas ay malaya na ako sa kanilang anino. Hapon na nang makatanggap ako ng isang regalo sa aking mesa. Isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang munting libro tungkol sa pangangalaga ng sanggol. Walang pangalan ang nagpadala. Tila isang lihim na suporta mula sa malayo. Alam ko kung kanino ito galing. Si Sebastian. Mula noong gabing iyon sa silid-aklatan, hindi na siya muling nagpakita sa akin ng personal. Iginalang niya ang aking hiling na mapag-isa, ngunit ang kanyang mga tahimik na kilos ay nagpapadama sa akin na binabantayan niya pa rin ang aking kaligtasan mula sa dilim. Kinuha ko ang aking ballpen at nilagdaan ang huling dokumento para sa araw na yon, ang opisyal na pag-acquire ng Esperanza Financials sa natitirang assets ng Villafuerte Construction. Ang imperyong binuo ko para sa ibang tao, ngayon ay opisyal na sa ilalim ng aking pangalan. Ang tagumpay ay may lasa ng tamis, ngunit mas matamis ang katahimikan sa aking isipan. Tapos na tayo, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Wala na silang kapangyarihan sa atin. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang paninigas ng aking puson. Isang sakit na hindi katulad ng mga naunang sipa. Ang hapdi ay nagsimulang gumuhit mula sa aking likuran, patungo sa harap, tila isang alon na unti-unting lumalakas. Napahawak ako sa mesa. Ang aking hininga ay naging mabilis. Tumingin ako sa paligid ng aking magandang opisina, ngunit ang lahat ng karangyaan ay biglang nawala sa aking paningin. Ang tanging mahalaga ay ang munting buhay na nagpapasabi nang siya ay darating na. Isang mainit na likido ang naramdaman kong dumaloy sa aking mga binti, bumabasa sa aking mamahaling carpet. Ang sakit ay naging kasing talas ng isang kidlat. Help! Ang huling sigaw ko bago ako tuluyang napaupo sa sahig. Sa gitna ng aking paghihirap, narinig ko ang mabilis na pagtakbo ng mga tao patungo sa aking pinto. Ngunit sa likod ng ingay, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking pandinig. Isang boses na hindi ko inakalang maririnig ko muli sa oras na ito. Victoria, andito ako. Huwag kang matakot. Si Sebastian. Paano siya nakarating dito nang ganoon kabilis? At sa gitna ng aking sakit, bakit ang kanyang presensya ang tanging nagpapakalma sa mabilis na pagtibok ng aking puso? Habang isinasakay ako sa stretcher, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga mata. Ang takot sa kanyang mukha ay kasing tindi ng takot ko. Ngunit may kasama itong isang pangako na hindi na niya ako muling hahayaang mag-isa sa gitna ng unos. Ngunit ang tanong ay mananatili. Pagkatapos ng lahat ng panlilinlang, handa na ba ang puso ko na tanggapin ang kanyang kamay? O ang pagsilang ng aking anak ay nangangahulugan din ng tuluyang pagputol sa lahat ng ugnayan sa mundong minsan nang sumira sa akin? Hindi ko kaya, Sebastian. Hindi ko kaya ng mag-isa. Ang boses ko ay putol-putol, kasabay ng bawat malalim na hapdi na tila binibiyak ang aking katawan. Nakahiga ako sa puting kama ng ospital, napapaligiran ng nakasisilaw na ilaw at ang matapang na amoy ng alkohol at gamot. Ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang pawis ay tumatagaktak mula sa aking noo at ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama. Kaya mo, Victoria, pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ang boses ni Sebastian ay narinig ko sa aking tabi. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad na humahawak sa aking nanginginig na kamay. Hindi siya bumibitiw.
Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na pumipigil sa akin na tuluyang malunod sa sakit. Sa bawat alon ng kontraksyon, naaalala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang sampal ni Doña Remedios, ang halakhak ni Celine, at ang malamig na ulan noong gabing itinapon ako ni Marco. Ang bawat sakit ng nakaraan ay tila nagtipon-tipon sa sandaling ito. Nagbibigay sa akin ng isang huling pagsubok bago ang aking tuluyang paglaya. Isang malakas na ire pa, Victoria. Nakikita na namin ang ulo ng bata. Ang sigaw ng doktora ay tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang lagusan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ibinihos ko ang lahat ng natitira kong lakas. Ang lakas na binuo ko sa loob ng 6 na buwan ng pag-iisa. Ang lakas na nakuha ko sa bawat pangungutya ng mundo. Isang malalim at mahabang ungol ng paghihirap ang lumabas sa aking mga labi. Tila isang huling hiyaw ng lumang Victoria bago siya tuluyang maglaho. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa lahat ng ingay sa silid. Ang unang iyak ng aking anak. Isang matinis at masiglang tinig na tila isang himig ng tagumpay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matinding init na dumaloy sa aking buong pagkatao. Inilapag ng nurse ang munting sanggol sa aking dibdib. Mainit, malambot at amoy ng langit. Esperanza. Ang bulong ko, habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay mabilis na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ang munting kamay niya ay dahan-dahang humawak sa aking daliri. Isang ugnayang mas matibay kaysa sa anumang bakal. Naramdaman ko ang paghaplos ni Sebastian sa aking buhok. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa isang lalaking tulad niya. She is beautiful, Victoria, just like her mother. Ang bulong niya, ang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ilang oras ang lumipas, habang nakapahinga na ako sa aking pribadong silid, pumasok ang aking abogado na si Attorney Reyes. May dala siyang isang folder, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan. Ma'am Victoria, may balita po mula sa korte. Simula niya habang inilalapag ang folders sa mesa. Marco Villafuerte ay opisyal ng hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa mga ilegal na transaksyon at pandaraya sa buwis. Si Celine naman ay nakalabas na ng ospital, ngunit wala na siyang kahit anong ari-arian sa kanyang pangalan. Ang Villafuerte Construction, wala na po ma'am. Burado na sa mapa ng industriya. Tiningnan ko ang munting mukha ni Esperanza na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Wala akong naramdamang katuwaan sa balita tungkol kay Marco. Ang tanging naramdaman ko ay ang katahimikan ng isang taong tapos na ang laban. Ang karma ay hindi na kailangang dumaan sa aking mga kamay. Ang universo na ang gumawa ng paraan. Salamat, Attorney Reyes. Maaari mo na kaming iwan. Sabi ko nang mahinahon. Nang kami na lamang ni Sebastian ang natira, tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang papalubog na araw sa ibabaw ng lungsod. Victoria, alam kong hindi mo pa ako lubos na napapatawad. At naiintindihan ko kung bakit gusto mong magsimulang muli ng mag-isa. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Pero gusto kong malaman mo na hindi na ako ang lalaking lumapit sa iyo para lamang sa paghihiganti. Ang paghihiganti ay isang lason na muntik nang sumira sa akin. Pero ikaw ang naging gamot. Binigyan mo ako ng bagong dahilan para mabuhay ng tapat. Inilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng aking kama. Ito ang mga papeles para sa isang trust fund sa pangalan ni Esperanza. Hindi ito galing sa Primecrest. Galing ito sa sarili kong mga ipon mula noong bago pa mangyari ang lahat. Gusto ko siyang magkaroon ng kinabukasan na hindi kailanman madudungisan ng nakaraan. Sebastian, ang sabi ko,
Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Huwag kang sasagot ngayon. Mabilis niyang dagdag. Magpapalakas ka muna. Maghihintay ako, Victoria. Kahit gaano pa katagal. Dahil ang makita kang malaya at masaya ay sapat na para sa akin. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago niya mahawakan ang seradura, tinawag ko ang kanyang pangalan. Sebastian. Tumigil siya, ngunit hindi lumingon. Huwag mong iiwan ang panyo mo rito. Sabi ko habang itinuturo ang panyong may letrang S na nasa ibabaw ng aking unan. Dahil balang araw, baka kailanganin ko itong muli para punasan ang mga luha ng tuwa kapag nakita kitang naglalakad kasama namin ni Esperanza sa parke. Nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga balikat, tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanya. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang pagtango ay sapat na upang malaman kong narinig niya ang aking pangako. Ang gabi ay lumalim at ang silid ay napuno ng katahimikan. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga bituin na tila mga munting paalala ng pag-asa. Tapos na ang bagyo. Ang mga luha ay tuyo na. Sa gitna ng dilim, natagpuan ko ang aking sariling liwanag. Hindi sa kamay ng isang lalaki, kundi sa tibay ng aking sariling puso at sa pagmamahal para sa aking anak. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang lihim na tawag ang dumating sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero sa loob ng kulungan. Isang boses na puno ng desperasyon ang narinig ko sa kabilang linya. Victoria, tulungan mo ako. May alam ako tungkol sa pagkamatay ng kapatid ni Sebastian. Hindi ito aksidente at hindi ako ang pumatay sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata. Ang katahimikang akala ko ay panghabambuhay na ay muling nayanig ng isang huling revelasyon na maaring magpabago sa lahat payaman pekiyat. Manahimik ka, Marco. Ang boses mo ay wala ng puwang sa mundong binuo ko nang wala ka. Ibinaba ko ang telepono nang may nanginginig na kamay. Ngunit ang aking puso ay nanatiling matigas na parang bato. Nakatayo ako sa loob ng aking bagong tahanan, isang malawak na penthouse na tinatanaw ang buong ningning ng gabi sa Manila. Sa loob ng silid na ito, ang amoy ng sariwang rosas at ang banayad na liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila isang malayo at malabong panaginip kung ihahambing sa malamig at madilim na selda kung nasaan si Marco. Hindi ko pinayagan ang aking sarili na malunod sa kanyang mga huling salita. Alam ko ang laro niya. Gusto niyang magtanim ng binhi ng duda sa pagitan namin ni Sebastian. Gusto niyang sirain ang huling piraso ng tiwalang unti-unti kong itinatayo. Lumapit ako sa kuna ni Esperanza. Ang mahimbing niyang paghinga ay tila isang himig na nagpapakalma sa bawat bagyong gustong bumangon sa aking dibdib. Hinaplos ko ang kanyang maliit na pisngi. Ang munting buhay na ito, ang aking katarungan. Ang kanyang bawat ngiti, ang aking tagumpay, laban sa lahat ng mapang-aping anino na nakaraan. Kinabukasan hinarap ko si Sebastian sa isang tahimik na hardin sa labas ng lungsod. Ang hangin ay sariwa at ang huni ng mga ibon ay tila isang pagbati ng kalayaan. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tinawagan ako ni Marco. Sebastian. Simula ko habang tinitingnan ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa paligid. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang sugat na tila muling nabuksan. Ano ang sinabi niya, Victoria? Sinabi niya na may alam siya tungkol kay Elena. Sinabi niya na hindi siya ang pumatay sa kanya. Tugon ko ng mahinahon. Yumuko si Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Alam ko ang katotohanang matagal niyang itinataw. Hindi siya ang direktang pumatay, pero siya ang nagtulak sa kanya sa bangin. Siya ang nang-api, siya ang nagnakaw ng dangal ni Elena hanggang sa wala nang matira sa kapatid ko kundi ang kadiliman. Ang kasalanan ni Marco
ay hindi lang sa mga batas ng tao, kundi sa batas ng kaluluwa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang humihingi ng lakas. Ako ang nagbibigay nito. Sebastian, tapos na ang paghihiganti. Hindi na natin kailangang maging bilanggo ng nakaraan ni Elena o ng kasamaan ni Marco. Ang tunay na katarungan ay ang mabuhay tayo ng masaya at tapat, malayo sa kanilang anino. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa aming pagitan, kung saan ang lahat ng sakit, panlilinlang at takot ay tila tinangay ng hangin. Inangat ni Sebastian ang kanyang tingin sa akin at sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lalaking sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Salamat, Victoria. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Bulong niya. Lumipas ang mga buwan. Ang Esperanza Financials ay naging isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa bansa. Hindi lang dahil sa laki ng kinikita nito, kundi dahil sa advokasya nito sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi. Sa bawat babaeng nabibigyan ko ng trabaho, sa bawat ina na natutulungan kong tumayo sa sariling mga paa, nararamdaman ko ang tunay na tagumpay. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Sebastian sa isang parke kasama si Esperanza, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa malayo. Si Celine. Nakaupo siya sa isang bench, nagbebenta ng mga maliliit na kakanin. Wala na ang kanyang marangyang suot, pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pagpapakumbaba na wala noon. Nang magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahan siyang tumango. Isang tahimik na pagkilala sa katarungang ibinigay ng tadhana. Hindi ko siya nilapitan para mang-insulto. Sapat na ang makita siyang nagsisikap mabuhay ng marangal. Ang hiya na kanyang dinala ay naging daan para sa kanyang sariling pagbabago. Pag-uwi namin sa bahay, sinalubong kami ng mainit na amoy ng nilutong hapunan. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay puno ng tawanan at pagmamahal. Wala na ang amoy ng ulan at putik. Ang bawat kasangkapan ay hindi na simbolo ng pagpapakitang tao, kundi ng kaginhawaan at kapayapaan. Binuhat ko si Esperanza at tumayo sa balkonahe. Ang mga ilaw ng Manila ay tila isang dagat ng mga bituin sa aming paanan. Sa tabi ko, tumayo si Sebastian at inakbayan ako ng may pag-iingat at paggalang. Sa wakas, Victoria, natagpuan na natin ang ating tahanan. Ang sabi niya habang nakatingin sa malayo. Hindi lang tahanan, Sebastian. Ang sagot ko habang hinahalikan ang noo ng aking anak. Natagpuan natin ang ating sarili. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa simbahan, ang bawat sakit na tiniis ko sa ulanan, at ang bawat gabing nanalangin ako sa dilim, lahat ng yon ay nagbunga. Ang paglalakbay ko mula sa pagiging isang basahan patungo sa pagiging isang reyna ng sarili kong buhay ay tapos na. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging ang pag-asa at patawad ang nananatili sa aking puso. Hindi dahil karapat-dapat ang mga nanakit sa akin, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang gabi ay tahimik, ang hangin ay malambot, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat pintig ng aking puso ay nagsasabing, ako ay buhay, ako ay malaya, at ako ay muling isinilang. Isang malinaw at payapang umaga ang sumalubong sa akin sa balkonahe ng aking tahanan. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na haplos ng pag-asa, malayo sa madilim at malamig na ulan noong gabing itinapon ako ni Marco sa kalsada. Amoy ng sariwang jasmine at mainit na kape ang humahalimuyak sa hangin. Isang marangyang katahimikan na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat at kalyo mula sa paglalaban ng mga damit ni Marco o sa pagluluto para sa kanyang pamilyang hindi kailanman ako pinahalagahan. Ang aking mga daliri ay malinis at matatag. Mga kamay na ngayon ay pumipirma sa mga kontrata para sa kinabukasan ng libu-libong kababaihan sa ilalim ng Esperanza Foundation.
Ang bawat pirma ko ay tila isang huling hantungan para sa mga multo ng aking nakaraan. Mula sa malayo, narinig ko ang masayang tawa ni Esperanza. Siya ay 2 taong gulang na ngayon. Tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang kumpas ng tagumpay sa aking pandinig. Hindi na siya lalaking biktima ng kahihiyahan o panlilinlang. Lalaki siyang may dangal dahil ang kanyang ina ay marunong lumaban. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming gate. Lumabas mula rito si Sebastian, suot ang kanyang pamilyar na itim na Amerikana. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang lamig sa kanyang mga mata. May dala siyang isang maliit na sapatos para kay Esperanza at isang bungkos ng puting mga bulaklak para sa akin. How's the most successful woman in the country doing today? Ang biro niya habang naglalakad papalapit. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang tugtugin na nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Mabuti, Sebastian, higit pa sa mabuti. Ang tugon ko ng may matamis na ngiti. Ang mga luha ko noon ay naging pataba sa lupang ito upang ang aking mga pangarap ay tuluyang mamulaklak. Naupo kami sa hardin habang pinapanood si Esperanza. Walang kailangan pang sabihin. Ang bawat sandali ng aming katahimikan ay puno ng pag-unawa. Hindi kami kailangang magmadali. Ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay marunong maghintay sa tamang panahon. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang isakripisyo ang aking sarili upang mahalin ng iba. Minamahal ako ni Sebastian dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang maaari kong ibigay sa kanya. Isang araw bago ang hapon na ito, pinisita ko si Marco sa huling pagkakataon sa loob ng selda. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Tanging isang lalaking wasak at kinain ng sariling kasakiman ang aking nakita. Nang tanungin niya ako kung napapatawad ko na ba siya, tiningnan ko lang siya ng may habag. Hindi na mahalaga ang patawad ko, Marco. Dahil ang katarungang ibinigay ng tadhana ay higit pa sa anumang salitang maaari kong bitawan. Ang huling sabi ko bago ako tumalikod nang walang kahit anong pait sa aking dibdib. At si Celine? Nabalitaan ko na siya ay nagtatrabaho na ngayon sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Inaalagaan ang kanyang sariling anak ng mag-isa. Ang kanyang hiya ay naging daan para sa kanyang pagbabago. Minsan, ang pagkawala ng lahat ay ang tanging paraan upang mahanap natin ang ating tunay na halaga. Habang lumulubog ang araw, binuhat ko si Esperanza at inalalayan ako ni Sebastian patungo sa loob ng bahay. Ang amoy ng masarap na hapunan ay nagsisimula nang lumabas mula sa aming kusina. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay puno ng liwanag at pag-ibig, isang tunay na langit na binuo mula sa mga labi ng aking sariling impyerno. Dati, inakala ko na ang katarungan ay ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa akin. Ngunit habang tinitingnan ko ang mukha ng aking anak at ang tapat ng ngiti ni Sebastian, nahanap ko ang tunay na katotohanan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang sarili mong pagbangon, ang muli mong pagsilang bilang isang babaeng hindi na muling matitibag ng anumang ulan. Ang aking kwento ay hindi natapos sa isang luha. Ito ay nagsimula sa isang ngiti. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat pintig ng aking puso ay bumubulong ng iisang salita. Laya.